Sa gilid ng isang tahimik na nayon, nakatago ang munting bahay ni Aling Celia, na yari sa mga lumang kawayan at nipa. Ang paglipas ng mga araw ay sinasalubong niya ng mag-isa, matapos bawian ng buhay ang kanyang asawa ilang taon na ang nakakaraan. Ang kanyang bakuran, na puno ng mga halaman at bulaklak, ay kanyang naging libangan at aliwan. Isang hapon, habang masigasig na inaayos ni Aling Celia ang mga kalat sa likuran ng kanyang bahay, napansin niya ang isang kakaibang kilos sa ilalim ng mga dahon. Isang maliit na nilalang, may mga matang kumikislap sa takip silim, ang dahan-daang lumapit sa pinagtapunan ng mga tira-tirang pagkain. "Patawarin mo ako, kaawa-awang nilalang, hindi kita napansin agad," mahinahon niyang sambit habang lumalapit sa maliit na duwende. "Mukhang gutom na gutom ka ano? Sandali lang at kukuha ako ng pagkain mo." Ang duwende, na may pag-aalinlangan sa simula, ay nagbigay ng pasasalamat sa kanyang mga mata. "Salamat po Aling Celia, diyan ang kapalaran na makatagpo ng isang mabuting puso sa oras ng aking pangangailangan." Habang dinadala ni Aling Celia ang pagkain, naisip niya kung gaano kadalang ang ganitong mga pagkakataon. "Anong pangalan mo, at paano ka napadpad dito sa aking munting bakuran?" tanong niya habang inilalapag ang pagkain. "Ako po ay si Taginting, duwende ng kalikasan. Ako'y napalayo sa aking tahanan sa kagubatan dahil sa isang masamang espiritu. Sa aking pagtakas, napadpad ako rito, nagutom at nanghina," pagbabahagi ng duwende habang kumakain. Habang pinagmamasdan ni Aling Celia si Taginting, hindi niya mapigilan ang makaramdam ng awa at pagkakalinga. "Kawawa ka naman Taginting. Ngayong nandito ka na, huwag kang mag-alala. May matutuluyan ka hanggat kailangan mo." Ang gabi ay dahan-daang yumayakap sa paligid, at ang mga huni ng kulaglig ay nagsisimula ng marinig. Magkaharap sila, nag-uusap tungkol sa mga pangyayari sa kagubatan, mga engkanto, at iba pang mga nilalang na bahagi ng hindi nakikitang mundo ni Aling Celia. "Hindi ko inakala na may ganito palang mga nilalang," sambit ni Aling Celia, "sa tagal ko nang nabubuhay, ngayon lang ako nakakita ng tulad mo. Napakarami pong hindi nakikita at naiintindihan ng mga tao, Aling Celia." "Ang mundo ay puno ng mga lihim," sagot ni Taginting, ang kanyang mga mata ay sumisilay sa malalim na karunungan. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Aling Celia ang isang bagong uri ng samahan, ang pakikipagkaibigan sa isang nilalang mula sa ibang mundo. Hindi niya alam na ang pagtanggap niya kay Taginting ay magbubukas ng bagong kabanata sa kanyang buhay, isang kabanata na puno ng hiwaga at mga bagong tuklas. Habang nag-aalab ang mga kandila sa loob ng bahay, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Sa labas, ang hangin ay dala ang halimuyak ng mga sampagita at ilang-ilang mula sa hardin ni Aling Celia. "Taginting, kakaiba talaga ang iyong mundo. Hindi ko maisip na may ganitong mga nilalang sa paligid lang natin," pahayag ni Aling Celia, habang mahigpit na nakabalot ang kanyang mga kamay sa tasa ng mainit na kape. Tumango si Taginting, ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa malayong lugar. "Oo Aling Celia, at hindi lang iyon, marami pang mga bagay ang maaaring matutunan ng mga tao mula sa amin, kung bukas lamang ang kanilang isip at puso." Napaisip si Aling Celia, ang kanyang nooy napakunot. "At ano naman ang maaari kong matutunan mula sa iyo Taginting? Ano ang iyong mga lihim?" Tumahimik saglit si Taginting, saka dahan-daang nagkwento. "May lihim akong itinatago maliban na lamang kung may tiwala ako sa isang tao, at sa iyo Aling Celia, nararamdaman ko ang tiwalang iyon. Sa gitna ng kagubatan, may isang kahon na puno ng gintong barya. Ito'y regalo mula sa mga ninuno ng mga duwende, itinago para sa taong may malinis na puso at mabuting hangarin." Nanlaki ang mga mata ni Aling Celia, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. "Ginto, sa kagubatan. Ngunit paano, bakit sa akin mo ito isinisiwalat? Hindi lang ito basta ginto Aling Celia. Ang kayamanang ito ay may kapangyarihan na magdulot ng kasaganahan sa sinumang magmamay-ari nito, ngunit kailangan itong gamitin para sa kabutihan. Nakita ko ang iyong puso, malinis at puno ng pagmamahal sa iyong kapwa," paliwanag ni Taginting. Napaisip si Aling Celia, ang ideya ng kayamanan ay kaakit-akit, ngunit ang responsibilidad ay nakakabahala din. "At paano ko ito makukuha, Taginting? Ano ang mga panganib? Dapat mong kunin ang kahon sa susunod na kabilugan ng buwan, sa pagsikat ng araw. Ngunit, kailangan mong maging maingat Aling Celia. Maraming panganib sa gubat, mga ahas, mababangis na hayop, at masasamang espiritu na nagbabantay sa kayamanan.
Naramdaman ni Aling Celia ang bigat ng desisyong ito. Ang tukso ng kayamanan at ang mabuting magagawa nito, sa kabilang banda, ang panganib na kaakibat nito. Kung sakaling magpasya akong sundin ang iyong payo Taginting, sasamahan mo ba ako sa paglalakbay na ito? Tanong niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalangan. Opo Aling Celia, hindi lamang ako, kundi pati na rin ang mga espiritu ng kagubatan. Kami ang magiging gabay at tagapagbantay mo sa landas na ito, tugon ni Taginting, ang kanyang mukha ay seryoso ngunit puno ng suporta. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Aling Celia na ito ay hindi lamang isang paglalakbay para sa kayamanan, kundi isang paglalakbay para sa pagtuklas sa sarili at sa kanyang kapasidad na magdulot ng pagbabago. Ang kanyang puso ay puno ng kaba at pag-asa, habang pinagmamasdan niya ang liwanag ng kandila na sumasayaw sa dilim, sumasalamin sa mga bagong posibilidad na naghihintay sa kanyang pagpapasya. Sa mga sumunod na araw, abala si Aling Celia sa paghahanda para sa nakatakdang paglalakbay. Pinuno niya ang kanyang lumang basket ng mga kinakailangang bagay, tubig, pagkain, gamot, at ilang damit. Ang bawat gabing lumipas ay puno ng panalangin at pagmumuni-muni, habang ang kabilugan ng buwan ay papalapit na. Sa gabi bago ang kanyang pag-alis, hindi mapakali si Aling Celia. Nagtipon sila ni Taginting sa kanyang munting sala, napapalibutan ng mga lumang larawan at alaala ng nakaraan. Taginting, kinakabahan ako, pagtatapat ni Aling Celia habang hawak ang isang tasa ng mainit na salabat. Hindi ko alam kung ano ang aasahan sa ating paglalakbay. Paano kung hindi ako makabalik? Si Taginting, na nakaupo sa isang maliit na upuan ay tinitigan siya ng may pag-unawa. Aling Celia, natural lang ang iyong nararamdaman. Ang takot ay bahagi ng bawat mahalagang hakbang na ating ginagawa. Ngunit tandaan, hindi ka nag-iisa. Ako at ang mga espiritu ng kagubatan ay nasa iyong tabi. Nagpatuloy siya, ang kanyang tinig ay mahinahon. Isipin mo na lamang ang mabuting magagawa mo sa tulong ng kayamanang ito. Hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para rin sa iyong kapwa. Pumikit si Aling Celia, huminga ng malalim, at dahan-daang sumang-ayon. Tama ka Taginting. Hindi ito tungkol sa akin. Ito'y para sa mas malaking kabutihan. Ngunit paano kung may masama na mangyari sa atin? Huwag po kayong mag-alala Aling Celia. Gagamitin natin ang lahat ng ating kaalaman at lakas upang malampasan ang anumang pagsubok, sagot ni Taginting, nakatitig sa lumalabo niyang mga mata. Naglaan sila ng oras upang pag-usapan ang ruta na kanilang tatahakin, ang mga posibleng panganib, at ang mga paraan upang malampasan ang mga ito. Detalyado at maingat ang bawat plano, habang pinag-uusapan nila ang mga marka ng lupa at ang mga senyales na itinuro ng duwende. Habang lumalalim ang gabi, nadama ni Aling Celia ang isang di maipaliwanag na kapayapaan. Sa kabila ng takot at kaba, may kakaibang lakas na yumayakap sa kanya, isang tibay ng loob na hinubog ng kanyang pananampalataya at pag-asa. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, tumayo si Taginting at lumapit sa bintana, pinagmamasdan ang buwan na ngayon ay buong-buo na. Aling Celia, handa na ang buwan, at malapit na rin tayong maghanda. Ito ang magiging simula ng isang bagong kabanata sa iyong buhay. Isang kabanata ng pagbabago at pag-asa. Tumango si Aling Celia, puno ng determinasyon. Salamat Taginting. Salamat sa iyong paggabay at pagtitiwala. Bukas, magiging isa tayong patunay na ang kabutihan ay may kapangyarihang baguhin ang mundo. Sa silid na iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, pareho silang nakaramdam ng kakaibang kapanatagan. Isang bagong umaga ang naghihintay, at kasama nito, isang paglalakbay na maaaring magbago hindi lamang ng kanilang mga buhay kundi pati na rin ang buhay ng kanilang komunidad. Ang gabi ay puno ng mga bulong ng hangin at pangako ng pagbabago. Sa madilim at malamig na madaling araw, nagising si Aling Celia sa mga tunog ng kagubatan na gising na rin. Nang siya ay tumayo, nanginginig pa ang kanyang mga kamay habang inaayos ang kanyang basket at sinisiguradong lahat ng kailangan ay nasa loob na. Si Taginting, na ngayon ay nagsuot ng isang maliit na balabal na gawa sa dahon, ay naghihintay sa labas ng pintuan. Handa ka na ba Aling Celia? Tanong ni Taginting, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pag-asa. Tumango si Aling Celia, bagaman ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Oo Taginting, handa na ako. Simulan na natin ito. Habang naglalakad sila papalayo sa munting bahay, pinalibutan sila ng madilim na kagubatan. Ang mga tunog ng mga ibon at insekto ay lumikha ng isang tono na parang isang himig ng paglalakbay.
Ang malamig na hangin ay nagpapaalala sa kanya ng mga panganib na naghihintay, ngunit ang presensya ni Taginting sa kanyang tabi ay nagbigay ng kakaibang lakas. Alam mo Taginting, kahit ilang beses ko nang narinig ang tungkol sa mga kayamanan sa mga alamat, hindi ko kailanman naisip na magkakaroon ako ng pagkakataon na makasaksi ng isa, ani Aling Celia, habang maingat nilang tinatahak ang landas na puno ng mga ugat at bato. Maraming bagay sa mundo ang mahirap maunawaan Aling Celia, sagot ni Taginting. Ang kayamanan na ito ay simbolo ng mga posibilidad, na sa bawat isa sa atin, kahit gaano kasimple, ay may kapangyarihang magdulot ng malaking pagbabago. Ang kanilang pag-uusap ay paminsan-minsang napuputol ng pangangailangang magtuon sa masalimuot na daanan. Sa bawat hakbang, ang kaba ni Aling Celia ay unti-unting napapalitan ng isang di maipaliwanag na sigla. Paano natin malalaman na nasa tamang landas tayo? Tanong ni Aling Celia, habang dahan-daang tumatawid sa isang maliit na ilog na ang tubig ay malamig at mabilis ang agos. May mga palatandaan Aling Celia, tulad ng malaking puno ng balete na may markang hugis krus. Iyon ang magiging gabay natin papalapit sa kayamanan, paliwanag ni Taginting. Pagkaraan ng ilang oras, naramdaman nila ang presensya ng iba pang mga espiritu ng kagubatan. Bagaman hindi nakikita, ang kanilang enerhiya ay nagbigay ng dagdag na seguridad at kumpiyansa kay Aling Celia. Nararamdaman ko ang kanilang presensya, Taginting. Parang mas ligtas ako, bulong ni Aling Celia, na ang puso ay puno ng pagtataka at pasasalamat. Opo Aling Celia, hindi tayo nag-iisa. Ang kagubatan at ang mga nilalang nito ay nagbabantay sa atin, lalo na sa mga may malinis na hangarin, tugon ni Taginting, habang inaalalayan siya sa isang matarik na parte ng landas. Sa madilim at tahimik na madaling araw, nagpatuloy sina Aling Celia at Taginting sa kanilang paglalakbay papasok sa masukal na kagubatan. Ang liwanag mula sa kanilang mga flashlight ay nagbibigay tanglaw sa kanilang landas, habang ang mga tunog ng kagubatan sa gabi ay lalong nagpapatindi sa tensyon at kaba. Bilang gabay, importante na manatili tayong tahimik at alerto, bulong ni Taginting, ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa bawat kilos sa paligid nila. Maraming mga nilalang ang gumagalaw sa oras na ito, at hindi natin nais na makaakit ng hindi ninanais na atensyon. Nang mapansin ni Aling Celia ang isang anino na gumagalaw sa mga dahon, siya ay bahagyang napahinto at hinigpitan ang hawak sa kanyang tungkod. Taginting ano yun? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kadalasan, mga maliliit na hayop lamang yan Aling Celia. Ngunit kailangan pa rin nating maging maingat, sagot ni Taginting habang inaayos ang kanyang maliit na balabal. Minsan, ang mga maliliit na hayop ay maaaring mga hulugan ng mas malaking panganib sa paligid. Habang sila ay dahan-daang naglalakad, nagbigay si Taginting ng ilang paalala. Sa mga ganitong oras, ang mga ahas ay aktibo rin. Dapat nating iwasan ang pagtapak sa mga ugat ng puno kung saan sila madalas magtago. Napalunok si Aling Celia, naaalala ang mga kwento tungkol sa mga mapaminsalang nilalang ng kagubatan. Paano kung tayo ay maharap sa isang ahas Taginting? Ano ang gagawin natin? Kung tayo ay makaharap sa ahas, ang pinakamahalaga ay huwag tayong gagalaw ng biglaan. Kailangan nating manatiling kalmado at unti-unting lumayo, paliwanag ni Taginting. Ang mga ahas ay karaniwang hindi umaatake maliban na lang kung sila'y nanganganib. Habang lumalalim ang kanilang pag-usad, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na tunog mula sa mga palumpong. Napahinto si Aling Celia, ang kanyang hininga ay nagiging mababaw sa takot. Huwag kang mabahala Aling Celia, sabi ni Taginting, habang hinahawakan ang kanyang braso. Maaaring isang malaking ibon o maliit na hayop lang iyon. Ang kagubatan ay puno ng mga tunog, at hindi lahat ng ito ay banta sa atin. Pinilit ni Aling Celia na kalmahin ang kanyang sarili. Sinisikap niyang pakiramdaman ang presensya ng mga espiritu ng kagubatan na sinabi ni Taginting na kanilang mga gabay. Sa kanyang isipan, pinapaalala niya sa sarili na ang lakas at proteksyon ay nasa kanyang paligid, lalo na't alam niyang hindi siya nag-iisa. Sa pagpapatuloy ng kanilang lakad, unti-unting umangat ang bukang liwayway, at ang mga unang sinag ng araw ay nagsimula ng magpakita. Sa pagliwanag ng kagubatan, ang takot na kanilang nadama ay unti-unting napapalitan ng pagtataka at paghanga sa ganda ng kalikasan, habang patuloy silang naglalakad patungo sa hindi pa natutuklasang kayamanan. Sa pagliwanag ng umaga, ang mga tunog ng gabi ay unti-unting napalitan ng masiglang huni ng mga ibon.
Nakarating sina Aling Celia at Taginting sa isang kumpol ng mga lumang puno, kung saan ang mga ugat ay yamakap sa lupa na tila mga guhit ng kalikasan. Aling Celia, malapit na tayo, wika ni Taginting, habang itinuturo ang isang malaking puno ng balete na may markang hugis cross sa kanyang katawan. Doon sa ilalim ng punong iyan, nakatago ang kayamanan. Napalunok si Aling Celia, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malaking puno. Ang ideya na malapit na silang makaharap sa matagal ng itinagong yaman ay nagdulot sa kanya ng halo-halong emosyon, takot, pagkasabik, at kawalan ng katiyakan. Paano natin ito haukayin, Taginting? At paano natin masisiguro na ligtas ito? Tanong niya, habang hinahaplos ang basket na dala, na naglalaman ng mga kasangkapan para sa paghuhukay. Si Taginting, na may dala ring maliit na pala, ngumiti ng mapanatag. May dala akong mga gamit para dito, Aling Celia. At huwag po kayong mag-alala, magbabantay ako habang kayo ay naghuhukay. Kapag may anumang panganib, agad ko kayong aabisuhan. Sa ilalim ng puno, sinimulan nilang alisin ang mga dahon at lupa. Ang bawat paghukay ay nagdulot ng kaba kay Aling Celia, ngunit ang kanyang determinasyon na matulungan ang kanyang kapwa ang nagbigay sa kanya ng lakas. Si Taginting, sa kabilang banda, ay nanatiling mapagmatsyag. Ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang lumilingon sa paligid, sinisiguro na walang panganib na lumalapit. Taginting, sa totoo lang, kinakabahan ako. Hindi lamang dahil sa kayamanan kundi dahil sa kung ano ang susunod na mangyayari, pag-amin ni Aling Celia, habang pinapahinga saglit ang paghuhukay. Si Taginting, lumapit upang tulungan siya. Normal lang po ang makaramdam ng ganito, Aling Celia. Ngunit isipin nyo na ang pagtuklas na ito ay hindi lamang para sa inyo kundi para sa ikabubuti ng marami. Kayo po ay magiging instrumento ng pagbabago at pag-asa. Habang patuloy ang kanilang paghuhukay, sa wakas ay naramdaman ni Aling Celia ang kanyang pala na tumama sa isang matigas na bagay. Sa tulong ni Taginting, marahan nilang inalis ang natitirang lupa, at lumitaw ang isang lumang kahon na yari sa kahoy at bakal, halos kinakalawang na sa paglipas ng panahon. Narito na, Taginting. Nakita na natin, sigaw ni Aling Celia. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Dahan-dahan po nating buksan ito, paalala ni Taginting, habang tinutulungan siyang maingat na itaas ang takip ng kahon. Sa loob ng kahon, kumikinang ang mga sinaunang gintong barya, bawat isa ay may ukit na simbolo ng mga sinaunang sibilisasyon. Ang kanilang pagtuklas ay hindi lamang isang tagumpay kundi isang sandali ng paghanga sa kasaysayan at kultura na matagal nang nakatago. Taginting, hindi ako makapaniwala. Salamat sa iyong paggabay, sabi ni Aling Celia, habang pinupuno ang kanyang mga kamay ng gintong barya, nararamdaman ang bigat at lamig ng mga ito. Aling Celia, ang tagumpay na ito ay bunga ng iyong tapang at kabutihan, tugon ni Taginting, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagmamalaki at kasiyahan. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng lumang puno ng balete, naramdaman nila ang isang malalim na koneksyon hindi lamang sa isa't isa kundi sa lupa at sa mga nauna nang naglakad dito. Ang pagtuklas na ito ay hindi lamang tungkol sa kayamanan kundi pati na rin sa pagbabahagi at pagpapalago ng kabutihan sa mundo. Pagkatapos ng kanilang matagumpay na pagtuklas, si Aling Celia at Taginting ay naghanda para sa kanilang pagbabalik sa nayon. Ang kahon ng gintong barya ay maingat nilang itinago sa loob ng basket ni Aling Celia, na binalot ng mga dahon at lumang tela upang hindi ito agad mapansin. Nakakabahala rin ang pabalik, Taginting. Ngayon, may dala na tayong kayamanan. Paano kung may mga taong magtangkang kunin ito sa atin? Tanong ni Aling Celia, habang binabalikan nila ang landasin palabas ng kagubatan. Si Taginting, na ngayon ay may bahagyang ngiti sa kanyang mukha ay tumugon, Aling Celia, may mga kakayahan ang kagubatan na protektahan ang mabubuting layunin. At nandito rin ako upang tulungan kayo. Huwag po kayong mag-alala, ligtas po tayo. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang nayon, ramdam ni Aling Celia ang bigat ng responsibilidad. Hindi lamang ang pisikal na bigat ng gintong barya, kundi ang bigat ng mga desisyong darating, kung paano niya gagamitin ang yamang ito para sa kabutihan. Taginting, gusto kong siguraduhin na ang yamang ito ay mapupunta sa tama. Nais kong magamit ito para sa pagpapaunlad ng ating komunidad, lalo na sa mga mahihirap. Pagbabahagi ni Aling Celia, ang kanyang mga mata ay seryoso at mayroong determinasyon. Iyan ay isang mabuting balak, Aling Celia. Ang inyong kagustuhan na tumulong sa kapwa ay tunay na kahanga-hanga, sagot ni Taginting. Marahil,
Maaari ninyong gamitin ito para sa programa na tutulong sa edukasyon ng mga bata, o kaya ay sa pagpapaunlad ng ating agrikultura. Napaisip si Aling Celia sa mungkahi ni Taginting. Tama ka, Taginting. Maraming maaaring gawin. Mahalaga na maingat nating pag-isipan ang lahat. Habang papalapit sila sa nayon, ang liwanag ng araw ay masiglang sumikat sa kanilang landas, at unti-unting bumalik ang mga tunog ng pang-araw-araw na buhay. Ang mga tao ay nagsisimula ng magtrabaho sa kanilang mga tahanan at bukid. Ang pagbabalik na ito sa realidad ay nagpaalala kay Aling Celia ng mga hamon na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Pagdating natin sa nayon, marapat lamang na tayo'y mag-ingat kung kanino natin ipapaalam ang tungkol sa kayamanan, paalala ni Taginting, habang tinitiyak na ligtas ang kanilang mga hakbang. Oo, Taginting. Tama ka. Dapat nating protektahan ang kayamanan na ito, hindi lamang para sa ating dalawa kundi para sa lahat ng maaari nitong matulungan, tugon ni Aling Celia. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at pag-aalala. Habang unti-unting lumalapit sa kanilang destinasyon, ang isip ni Aling Celia ay abala sa mga plano at posibilidad. Ang bawat hakbang pabalik sa nayon ay tila isang hakbang patungo sa isang bagong kinabukasan, hindi lamang para sa kanya kundi para sa kanyang kapwa. Ang pagbabalik na ito, kahit puno ng hindi tiyak na mga hamon, ay nagdala rin ng isang bagong pag-asa na magagamit ang natagpuang yaman sa mabuting paraan. Matapos makabalik sa nayon, si Aling Celia at Taginting ay nagpasyang manatili muna sa bahay ni Aling Celia upang pagplanuhan ang susunod nilang mga hakbang. Maingat nilang inilatag ang mga gintong barya sa sahig, ang bawat piraso ay kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw na tumatagos sa bintana. Aling Celia, mahalagang maging maingat tayo sa paggamit ng kayamanang ito. Hindi lahat ay maaaring maintindihan o tanggapin ang pinagmulan nito, paalala ni Taginting habang maingat na binibilang ang mga barya. Sumang-ayon si Aling Celia, ang kanyang isipan ay puno ng mga plano at pangarap para sa kanyang mga kababayan. Tama ka, Taginting. Naisip ko na ang unang hakbang ay ang bumili ng isang malawak na sakahan na maaaring mapakinabangan ng buong komunidad. Maaari itong maging lugar para sa pagtatanim ng mga gulay at prutas, at kahit para sa pag-aalaga ng mga hayop. Isang magandang simula iyan, Aling Celia. Ang pagkakaroon ng sariling sakahan ay magbibigay ng trabaho at pagkain sa maraming pamilya sa ating nayon, tugon ni Taginting. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng paghanga sa kanyang kasama. Nagpatuloy sila sa pagpaplano. Nagpasya si Aling Celia na kausapin ng ilang mga lider ng barangay at ilang mapagkakatiwalaang kaibigan upang humingi ng payo at suporta sa kanilang balak. Ibinahagi niya ang kanyang ideya sa kanila, at natuwa siya sa positibong tugon mula sa komunidad. Aling Celia, labis kaming nagpapasalamat sa inyong pagmamalasakit. Handa kaming tumulong sa abot ng aming makakaya upang maisakatuparan ang proyektong ito, sabi ng isa sa mga lider, habang magkakasama silang nagpupulong sa ilalim ng malaking puno sa gitna ng nayon. Maraming salamat sa inyong suporta. Sa tulong ng lahat, makakagawa tayo ng pagbabago na magpapabuti sa buhay ng bawat isa sa atin, tugon ni Aling Celia. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at kasiyahan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang maghanap ng angkop na lupa. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang perpektong lugar, malawak, mayabong, at malapit sa ilog na magbibigay ng sapat na tubig para sa irigasyon. Ginamit ni Aling Celia ang ilan sa mga gintong barya upang bilhin ang lupa at simulan ang pagpapaunlad nito. Habang nagsisimula ang konstruksyon at pagpaplano ng sakahan, madalas na nakikita si Aling Celia na naglalakad sa paligid ng lupa, habang pinagmamasdan ang unti-unting pagbabago ng dating ilang na lugar. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang hinaharap na puno ng berdeng mga tanim at masiglang mga pamilya. Taginting, parang isang panaginip ang lahat ng ito. Hindi ko akalain na ang simpleng tulong ko sa isang nilalang ng kagubatan ay magbubunga ng ganito kalaking pagbabago, sambit niya isang hapon, habang sila ay nakaupo sa lilim, pinagmamasdan ang mga manggagawang abala sa pagtatanim. Aling Celia, ang inyong kabutihan ang siyang nagbukas ng pinto para sa mga pagbabagong ito. Ang kagubatan at ang mga nilalang nito ay nagpapasalamat sa inyo, at kami ay patuloy na magbabantay at mag-aalaga sa inyo at sa inyong mga gawain, sagot ni Taginting. Ang kanyang tinig ay puno ng respeto at paggalang. Sa mga sandaling iyon, nadama ni Aling Celia ang kahalagahan ng bawat desisyon sa buhay, na kahit ang pinakasimpleng kilos ng kabutihan ay maaaring magkaroon ng malalim at malawak na epekto.
Ang pagtingin niya sa papalubog na araw ay hindi lamang pagtingin sa pagtatapos ng isang araw kundi pati na rin sa pagsisimula ng bagong pag-asa para sa kanyang kapwa. Sa pagdaan ng mga buwan, ang sakahan ay naging isang pusod ng aktibidad at kabuhayan para sa buong komunidad. Mula sa isang lupaing tigang at walang bunga, ito ay naging sagana sa iba't ibang ani at lunti ang mga taniman na pinagkukunan ng pagkain at hanap buhay ng mga taga-nayon. Isang malamig na hapon, nagpasya ang komunidad na magdaos ng isang pagtitipon bilang pasasalamat sa hindi inaasahang biyaya na dumating sa kanilang buhay. Sa gitna ng sakahan, itinayo ang isang munting entablado kung saan nagtipon-tipon ang lahat upang ipahayag ang kanilang pasasalamat. Si Aling Celia, sa kanyang simpleng damit ngunit may bakas ng kagalakan sa kanyang mga mata, ay tahimik na umupo sa harapan. Bagamat siya ang dahilan ng lahat ng ito, pinili niyang manatiling mapagkumbaba at hindi ipaalam sa lahat ang tungkol sa lihim na tulong ni Taginting. Hindi po natin akalain na magkakaroon ng ganitong pagbabago sa ating baryo, pahayag ni Kapitan de la Cruz, ang pinuno ng barangay, habang nagsasalita sa entablado. Mula sa malawak na lupaing ito, nagkaroon tayo ng pagkakataong magtulungan at mag-ani ng mga bunga ng ating trabaho. Nais kong pasalamatan si Aling Celia, na walang sawang sumusuporta at nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Tumayo si Aling Celia upang tumugon, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat na bahagi ako ng pagbabagong ito. Ngunit hindi ko po ito nagawa mag-isa. Lahat po tayo bilang isang komunidad ang nagtulungan upang makamit natin ang ating mga layunin. Ang bawat isa sa inyo ay may mahalagang ambag sa ating tagumpay. Habang nagsasalita siya, napansin ni Aling Celia ang mga ngiti at tango ng mga tao, ang kanilang mga mata ay nagpapahiwatig ng tunay na pasasalamat at pagkakaisa. Bagamat hindi nila alam ang tungkol sa supernatural na tulong na kanyang natanggap, nadama niya ang kanilang taus-pusong pagpapasalamat sa kanya bilang isang lider at kaibigan. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nagpatuloy ang salo-salo sa masayang kainan at kwentuhan. Ang mga bata ay naglaro sa paligid, habang ang mga matatanda ay nagbahagi ng mga kwento at tawanan. Sa isang tahimik na sulok ng sakahan, naglakad si Aling Celia upang mag-isa at makapagnilay-nilay. Sa kanyang paglalakad, inalala niya ang mga pangyayari mula nang matagpuan niya ang kayamanan na itinuro ni Taginting. Kung alam lamang nila, Taginting, kung paano mo ako tinulungan. Ngunit sapat na sa akin na tayo lamang dalawa ang nakakaalam, bulong niya sa hangin, na tila nakikipag-usap sa kanyang lihim na kaibigan. Sa pagtatapos ng araw, habang lumulubog ang araw sa kanluran, naramdaman ni Aling Celia ang isang malalim na kapayapaan. Alam niyang ang mga pagpapala na kanyang natanggap ay hindi lamang para sa kanya kundi para sa buong komunidad. Ang pagtitipong ito ay hindi lamang isang pagdiriwang ng ani kundi isang pagdiriwang ng pagkakaisa, pagtutulungan, at ang di nakikitang mga kamay na patuloy na gumagabay at nagpoprotekta sa kanila sa likod ng mga eksena. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nag-uusap ang mga tao sa nayon. Mga grupo ng matatanda ay nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga araw ng kabataan, habang ang mga magulang ay pinagmamasdan ang kanilang mga anak na naglalaro sa ilalim ng mga bituin. Si Aling Celia, matapos ang mahabang araw ng pagdiriwang, ay nagpasyang maglakad papunta sa dulo ng sakahan kung saan siya at si Taginting ay madalas mag-usap tungkol sa kinabukasan ng sakahan. Sa kanyang paglalakad, naabutan siya ni Mang Temyong, isa sa mga masisipag na magsasaka ng nayon at matagal na niyang kaibigan. Aling Celia, sandali lang po, tawag ni Mang Temyong, habang papalapit sa kanya na may daladalang 2 tasa ng mainit na salabat. Nais ko lang magpasalamat muli sa lahat ng inyong nagawa para sa amin. Inabot ni Aling Celia ang isang tasa at ngumiti. Walang anuman Mang Temyong. Tayo-tayo rin ang magtutulungan, hindi ba? Opo, ngunit bihira ang isang tulad ninyo na maglaan ng ganito kalaking pagkakataon para sa iba, tugon ni Mang Temyong. Dati-rati simpleng buhay lang ang ating tinatamasa dito, ngunit ngayon, may pag-asa na tayong mapabuti pa lalo ang ating pamumuhay. Umupo sila sa isang malaking bato, tinitingnan ng malawak na taniman na ngayon ay bunga ng kanilang pinagsamang pagsisikap. Alam mo, Mang Temyong, nung una kong natuklasan ang kayamanan, di ko alam kung anong gagawin, pagbabahagi ni Aling Celia, ang kanyang tinig ay may halong pagmumuni-muni. Ngunit sa tulong ng mga hindi nakikitang kamay, nagkaroon ng linaw ang lahat. Mukhang may malalim kayong pinaghuhugutan, Aling Celia, sambit ni Mang Temyong,
Ang kanyang mga mata ay seryoso ngunit may pagkausisa. May mga bagay na mahirap ipaliwanag, Mang Temyong. May mga tulong na dumarating na hindi natin inaasahan, at minsan, hindi nakikita ng ating mga mata, sagot ni Aling Celia. Hindi binanggit ang tungkol kay Taginting ngunit ramdam ang kanyang pasasalamat sa di nakikitang kaibigan. Nagpatuloy sila sa pag-uusap tungkol sa mga plano para sa komunidad, kung paano pa nila mapapaunlad ang sakahan, at kung paano nila mas mapapalawak ang tulong sa kanilang mga kabarangay. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, napagtanto ni Aling Celia ang kahalagahan ng bawat sandali na kanilang ginugugol sa pagtulong sa isa't isa. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat sa pagkakataong makapag-ambag sa isang mas malaking layunin, at sa mga simpleng sandaling ito kasama ang isang matapat na kaibigan, naalala niya kung bakit siya nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti. Bago maghiwalay, tumayo sila at tinanaw ang papalubog na araw sa kanluran. Ang langit ay naglalaro sa mga kulay ng pula at kahel. Maganda ang ating nagawa, Aling Celia. At marami pa tayong magagawa, sabi ni Mang Temyong, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Oo, Mang Temyong. Hanggat magkakasama tayo, walang imposible, sagot ni Aling Celia. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa hinaharap na puno ng pag-asa at pangarap. Habang naglalakad pabalik sa kanilang mga tahanan, dala nila ang magaan na pakiramdam ng pagkakaisa at ang tahimik na gabi na dumadapo sa kanilang munting nayon, puno ng mga bituin na parang gabay sa kanilang patuloy na paglalakbay.